Bibles sa Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Alright. Gamitin muna natin yung ating po mga Bibles na dala. Mamaya na po natin gagamitin yung mga screen. Yung mga bisita po natin na walang mga Bibles, pakitabihan po sila. Magsisimula po tayo sa verse 9 hanggang 13. 9 to 13. Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Ganito po yung sinasabi po ng banal na kasulatan. After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which are in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Bakit hindi po nating basahin sabay-sabay this time? Okay, ulitin po natin. Beginning verse 9. Ready? Begin. After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. God bless His word. You may be seated, please. Ang tawag po natin dito, yung common knowledge po natin sa mga verses nating binasa is the Lord's Prayer. Marami na po yung mga naisulat na awit. Binigyan po ng tono ang prayer na ito. Ito po ay ginawa na rin ng mga tula, ginawa na rin nila ng maraming mga sermons. And I don't pretend this morning that I can give you a better or a newer message from this passage. Pero gusto ko lamang pong bumalik tayo dito sa panalangin ng ating Panginoon. Una sa lahat, makikita po natin yan yung theology ng panalangin ito. Ang sabi niya, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Yung unang bahagi, it sounds very theological. Makikita natin dyan that He is God, and then that God became our Father through the person of the Lord Jesus Christ. And then it talks about His kingdom. Meron siyang kaharian na itinatatag. And one day, that kingdom will be established here on earth. He will reign for 1,000 years. But that kingdom is not only that kingdom that I mentioned a while ago, but the kingdom that should be established in our hearts. Yung kingdom niya, na siya ay maghari sa mga buhay po natin. And then, yung second part po ng prayer na ito po ay may kinalaman sa mga details ng ating pong mga buhay. Ang sabi niya, give us this day our daily bread. Humihingi siya ng provisions from God. And forgive us. No? Humihingi siya ng pardon. And then sabi niya, lead us not into temptation. Humihingi naman siya ng protection, no? In time of temptation. Keep us from evil. Pero ang gusto ko pong sentruhan po natin, yung sinabi niyang, give us this day our daily bread. Ito pong bahagi pong give us this day our daily bread, ito po ay hindi lamang po isang request, kundi kung ito po ay maintindihan po nating mabuti, it teaches us to look at life at a certain way. Ibig sabihin, to live in a certain lifestyle. Yung isang paraan ng buhay. Yung bang magkaroon tayo ng tamang attitude that will affect the way we live. Madalas nating marinig, give us this day. Ano bang ibig sabihin? Paghingi lang ba ito? No. It is to develop in us a way of life.
Ang title po ng ating pong pag-aaral ngayong umaga, The Daily Bread Way of Life. The Daily Bread Way of Life. Ano po ba yung mga attitudes that you and I should have in practicing this way of living? No? Dapat po ang Kristiyano, ganun po yung buhay po natin. Ito po yung lifestyle po natin. The Daily Bread Way of Life. Maikli lamang po, unang-una po sa lahat na attitude na dapat nating makita po sa buhay po natin, recognition of God to be the source of everything. We should recognize that the source of everything that we have and that we will have in the future and for the rest of our life is none other than God. Ang Diyos po ang pinagmumulan ng lahat ng ating makakamtan. Amen? Kaya yung palang, give us this day. Meron kang hinihingaan. Meron kang personang nilalapitan. And by saying that, you are recognizing that God is the source of everything. Tinuturo po sa atin ito that everything we have and will ever receive comes from God. Yung damit po natin, yung pagkain po natin, pati po yung kalusugan natin, yung lakas natin, yung sanity o good mind natin, yung family, yung friendship, yung church family, yung job, yung career, yung education, and a lot more. All of that, galing po sa ating Panginoong Diyos. Galing po sa Ama nating nasa langit. Meron tayong mga kanya-kanyang earthly fathers, but it is a great thing to know that we have a heavenly Father which is good, who is good. Siya pong pinakamabuti sa lahat. Alright? So yan po yung dapat nating matandang una. No? All this come from the giver Himself, our God. And because of that, we are thankful for all He's done. Yung attitude po ng recognition ng ating Panginoon Diyos, ang kakambal po nun yung mapagpasalamat na puso. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 8 verse 10, ang sabi po roon, when thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which He hath given thee. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee strength or power to get wealth. Yung mga nagtatrabaho po riyan, yung mga nagninegosyo riyan, maliban kayong bigyan ng lakas, maliban kayong bigyan ng katinoan ng pag-isip, hindi po kayo makakaipon ng pera. Hindi po kayo magsusweldo. Kaya huwag niyo sabihin matalino ka. Huwag mo sabihin malakas ka. Kaya ka nga nagtatrabaho. Sabihin mo, salamat sa Diyos na binigyan ka ng katinuan ng pag-iisip, binigyan ka ng desire na magsipag. Kasi may tamad. Tama? Salamat, meron kang desire na magsipag. At ang lahat ng ibubunga ng iyong sipag at syaga ay galing sa Panginoon. Ang sabi niya, for it is God that gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers as it is this day. And then in 1 Chronicles chapter 29 verse 14, ito yung mga common verses ginagamit ko lagi sa pagtuturo sa inyo. But I would like to give them to you again para ma-remind tayo. Ang sabi ng 1 Chronicles chapter 29 verse 14, but who am I and what is my people that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Nagtatayo sila ng temple dito, nag-gather sila ng mga gold, silver, at mamahaling mga tela, yung wood, yung cedar, galing sa Lebanon, at pinagkatiwala sa kanila yon. Pero, ang sabi ni David, sabi niya, sino ba ako, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after the sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Lahat ng ito ay galing sa iyo. Pati yung aming mga ibibigay ay galing pa rin sa iyo. Yung mga talents na ipagagamit natin, galing pa rin sa Diyos. Yung mga spiritual gifts natin, galing pa rin sa Diyos. Yung lahat ng meron sa atin, wala tayong may pagmamalaki. Kaya nga yung awit natin, I am not my own, pati yung sarili nating buhay, pag-aari ng Diyos. Kaya nga dapat ang nakakagamit sa buhay natin at lahat ng tinatanggap natin ang Diyos lamang. Siya ang may karapatan mabigyan ng papuri, siya ang may karapatang mabigyan ng pasalamat at kaluwalhatian. Amen po ba mga kapatid?
Maliban na kilalanin mo to, mahihirapan ka sa buhay na ito, mga kapatid. Parang lagi kang nakikipagbuno sa Diyos pagka hindi mo kinikilala ng lahat ng bagay, pati yung sariling buhay mo ay galing sa Diyos. Kaya nga, ang sabi dun sa Psalms 145 verse 16, ang nagbibigay ng satisfaction sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Sabi niya, Thou openest thine hand and satisfiest the desire of every living thing. Bukas palad ng Diyos. Sa kanyang mga palad tayo kumakain. Amen? Lahat ng ating pong kailangan, siya po yung magbibigay ng kasiyahan sa atin. Pati po yung ating pong mga desire, lahat galing po sa Kanya. May pagkain ka nga, wala ka namang appetite na kumain. Paano ka? Pati yung appetite mo para kumain, yung mga taste buds mo para ma-enjoy mong kinakain mo. Pati yung digestive system mo para hindi ka nagkakasakit, para ilabas mo yung kinain mo. Excuse me for explaining that, okay? Pero hindi naman talaga graphic. Pero ang ibig kong sabihin, lahat ng ating tatanggapin ay galing sa Panginoon. Amen? Kailangan i-recognize mo yan. Lahat ay galing sa Kanya. You know, I woke up this morning, no? Maganda yung aking pakiramdam. Kasi last night, habang nagugulo yung Santo Tomas dyan, no? Kung alam niyo yung nangyari dito, from 8 o'clock, 7 o'clock to 11, mag-aalas 12, yan, merong mga nagpa-party yan, mga kabataan. Pinapaliguan sila ng sabon, yung, ewan ko kung nakaranas na kayo ng ganyan. Tapos binabanlawan. Pagkatapos yun, meron pang konting music pa. Yung music na inulit-ulit nila ay selos, di ba? Yung selos, di ba? Kahit hindi naman tayo, bakit ganyan ang pakiramdam ko? Yung mga ganyan ba, di ba? Tapos gaganyan-ganyan sila, di ba? Sabi, wala kami magawa kundi hintayin silang matapos. Wala kami magawa kundi ayaw mong makinig pero napapakinggan mo. Kahit ayaw mong maindak, napapaganyan ka rin, di ba? Tapos, habang nangyayari yun, dumating si Ate Vilma at minasahe kami ni Ate Vilma. Oh. At alam niyo kung nagpapamasahe kayo, meron tayong mga masahista rito. Kahit wala na sa mensahe, patalastas lang. Okay? Si Ate Delma nandyan na. Okay? Si Ate Vilma nandyan na. Okay? Sino pa ba? Si Ate Emeline, wala na. No? Tsaka yung mga iba. Si Sheila, nagmamasahe. Ang dami nagmamasahe dyan. Alright? Kahit magpamasahe na kayo sa kanila, tulong nyo na rin sa kanila kaysa sa iba ninyo ibigay. Okay? Pero ang ibig kong sabihin, nagpapasalamat ako sapagkat nagising ako, may magandang katawan ako. Magandang pakiramdam ko. And then nakapagtsaa ako. At habang nagtsatsa ako, nagre-review ko ng mensahe, may matinong isip ako. Tapos nung pumasok ako rito, ang ganda ng simbahan natin. Napansin niyo ba yung bagong simbahan natin, mga kapatid? Hindi pa tapos yan. Diyan po napupunta yung mga ibinibigay niyo po. Okay? Pinapaganda po natin yung ating pong Solomon's Temple. Ang sabi ng isa, parang templo ni Solomon itong ginagawa ninyo, Pastor. And then makita mo yung mga magsisimbang mga nakabihis na mga Kristiyano. Maririnig mong tumutugtog ang mga batang ito. Tapos, all of us nandito tayo ngayon, masaya tayo, nag-aawitan sa Panginoon. Salamat sa Diyos, ako ay buhay. Salamat sa Panginoon Diyos, binigyan niya ako ng matang makita ang kagandahan ng mundong ito. Tenga, kahit humihina na paminsan-minsan, ganun pala pagka tumatanda ka, napapagay, ganun. Naririnig ko pa rin yung magandang music. Pagkatapos nakakabasa ako, nakakaunawa ako, it's good to be alive this morning. Tama mga kapatid, at ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Kaya nga hindi man tayo humihingi ng pagkain sa Panginoon, lahat ng bagay na hihingi natin sa Panginoon, yan ay nagpapaliwanag ng lahat ng bagay ay merong pinanggagalingan at ang ating amang nasa langit ang siyang source ng lahat ng mga bagay na yan. Amen? When you recognize that God provides everything and then being thankful is the natural sequence or result to be grateful moment by moment in life. Alam niyo, napakaikli po ng buhay para magsimangot. Napakaikli ng buhay para ikaw ay maging malungkot. Ang gawin mo, total hindi mo naman alam kung hanggang kailan ka. Baka bukas matigok ka na. Kaya magpasalamat ka na lang.
at ikaw ay magtiwala sa Panginoon sapagkat ang lahat naman ng iyong makakamtan ay manggagaling sa Kanya. Amen? Kaya nga ang sabi ng Psalm 90 verse 12, "So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom." Yung wisdom there is that life comes from God. And it is too short to make the wrong choices while we live. Kaya maikli ang buhay mo, piliin mo na yung mga tamang choices. Choose God and recognize Him. Choose to be thankful. Choose to be happy. Choose to be kind. Sapagkat ang nagmamayari ng lahat ng bagay at lahat ng tinapay, all the bread that you can ask for, God owns all the bread in this world, and God can give the needed bread we need in this life. Amen? So we can depend on Him. He will take care of us. Kailan ba nagkulang ang Diyos sa'yo? Ikaw lamang yung nag-iisip na nagkukulang ang Diyos, pero kailanman hindi Kanya pinabayaan. Tatay mo siya tama? Walang ama na tayo ngang mga amang makalupa, masama tayo, hindi natin pababayaan yung mga anak natin. Gagawin natin ang lahat para sila kumain. Gaano pa kaya ang ama nating nasa langit na pinakamabuti sa lahat? Walang masama sa Kanya, gagawin ng Diyos. Kaya, don't ever worry. Walang wisdom sa worry. I-recognize mo lang ng lahat ng kailangan mo, ibibigay ng Panginoon. Amen? Pangalawa, when you say, "Give us this day our daily bread," ito'y attitude of contentment in what God provides. Nag-overlap yung ating pong mga points. May mga nasabi ako sa kanya, ulitin ko ulit. No? Kayo ba ay nagtataka, no? Bakit sinabi rito na bread and not something else? Okay? Bakit give us this day our daily bread? Because bread, during that time, kahit naman ngayon, it is a basic need. Kumbaga, ito yung pinakakanin nila noon, staple nila. Kaya, give us this day our daily bread. Hindi niya sinabing, give us our daily menudo, our daily puchero, our daily kare-kare. Hindi niya sinabi yun. Sapagkat madalan lang makakain tayo ng ganon. Tama? Paminsan-minsan lang. Pero kahit anong ulam natin, laging may kanin. Sa kanila, laging may tinapay. Okay? It is the staple food that time. Alright? Jesus is teaching us to have that mind of contentment or that mind of sufficiency. To be happy in what we have. Hindi ba? Sa probinsya, basta may kanin lang, kahit anong ulam, tama? Basta may kanin. Ha? Basta may bugas, tama? Lahat, mabubuhay tayo. Bagamat merong findings ngayon na ang too much rice ay diabetic ang iyong ang litaw niyan. Kaya hinay-hinay po kayo sa kanin, mga kapatid, okay? Palitan nyo ng kamote, ng mais, ng trigo, ng darak, etc., kung ano po yung dapat yung kaya nyong kainin, okay? Huwag naman darak, amen. Hindi naman kayo mga biik, di ba? Pero ibig sabihin, mga kapatid, we are to ask what we need, okay? Hindi yung lahat ng desires natin, no, na iisip natin. Yung kailangan lang natin. Yung need natin, hindi yung greed natin. Not for luxury or our caprices in pleasure. Hindi yung kapritsyo natin o kaya yung magpapasagana ng ating mga desires sa mga flesh natin. Ang ibig lang sabihin, mga kapatid, is teaching us to trust God for everything we need. Pwede ba nating ibigay sa Diyos yun, mga kapatid? Pwede ba nating ipagkatiwala ang mga kailangan natin sa Panginoon? Gawin natin yon sapagkat magtitiwala ka sa tao, mabibigo ka naman. May mangangako sa iyo, hindi naman darating. Tama? Kahit nga kayo mga nakapermanente nagsusweldo, paminsan-minsan pumapali ang sweldo, tsaka na. Pero ang Diyos, pagka may kailangan tayo, laging on time, hindi late, hindi yung maaga, kundi tamang-tama lang yung ibinibigay ng kayo rin makakapagpatotoo. Pagka hindi mo kailangan, hindi dumarating. Pero pagka kailangan mo, magugulat ka, nandyan ka agad. Tama? Kahit wala tayong pera, pero pagka may kailangan tayo, God supplies our needs. Amen? That's why, maging kontento tayo sa buhay na ito. Tingnan niyo yung buhay ni Kristo, nandito siya. Jesus lived a simple life. He mingled with all kinds of people. I'm sure, nakakain din siya ng masarap sapagkat naharap siya sa mga iba't ibang uri ng tao.
he went to festivals, alam niyo yon. At nakakain siya ng yung bang hindi pangkaraniwang pagkain. But, nung siya ay nag-serve ng pagkain sa kanyang mga disciples, ano yung kanyang sinerve? Fish and bread. Tama? Yung staple. So, he lived a sinful life. Okay? He preferred the simple yet nutritious food. He modeled contentment when he was here on earth. Kung tayo ay magiging katulad ni Kristo, minodel niya sa atin yung simple life. Minodel niya yung contentment sa atin. Dapat kung magiging katulad tayo ni Kristo, masihan tayo sa simpleng buhay. Amen? Maging kontento tayo kung ano yung ibinibigay ng ating Diyos sa atin. I'm sure, hindi lahat tayo magiging milyonaryo. Hindi lahat tayo magiging mayaman. Pero alam niyo ba, yung mga mayayaman, kung paano sila kumain, hindi naman lahat ng mayaman ay masarap ang kinakain. Ibig sabihin, yung mga nakikita ninyong lechon, yung ganito, yung crispy pata, yung yan, yung, di ba, yung turkey, di ba, yung lahat ng ganyan ng turkey. Hinahanap din nila yung mga simpleng mga pagkain. Kaya huwag kayong malulungkot kung hindi pa kayo nakapag-Vikings. Huwag kayong malulungkot kung hindi pa kayo nagtongyang. Tong-its na lang mga kapatid, huwag tongyang. Huwag kayong malulungkot kung hindi pa kayo nakakain sa mga mamahaling restaurant. Matuwa kayo kung simple lang ang buhay nyo, malayo pa kayo sa karamdaman. Amen, mga kapatid? Nung ako po ay nag-work sa Negros, ako po ay bata, 1980 to 1981. O, kwentahin ninyo kung ilang taon na ako. Ako ay 17, 18 lang ako, nasa Negros po ako. Alam niyo ba yung kinakain namin, mga kapatid? Nung umalis ako sa Tarlac, at nakapunta ako sa Negros, ibang-iba yung pagkain nila ron. Hindi ako sanay sa kinakain nila. Yung nilagang bubot na saging saba at merong konting ginamos, yun ang pagkain po natin. Kumakain kami, naluluha ako, mga kapatid, sapagkat naisip ko yung pagkain namin sa bahay. Pagkatapos, meron silang tinatawag na pinamalhan. Yung pinamalhan, isda, na kanang i-adobo at 1 week mong kakainin yun. Muntik na akong tinubuan ng kaliskis. 1 week mo bang kinakain yun, mga kapatid? Pagkatapos, saging na naman at ginamos na naman. Okay, madalang, kung meron mang kanin, yan ay may halong mais pa. Diba? Tapos kamoting kahoy. Ganun po yung mga buhay. Alam niyo kung kailan ako naging masaya? Nung nagpasalamat ako na meron akong kinakain. Naging masaya ako. Pero pag alima kumakain ka na at hindi mo pa gusto yung kinakain mo at wala kang pasalamat, malungkot ang buhay. Kaya kahit ano yung iluto ni nanay, matuwa ka sapagkat may pagkain ka. Pagka sinasabi mong, give us this day our daily bread, attitude yan ng isang kontentong pamumuhay. Ano po yung sabi sa Proverbs chapter 30, verse 7 and 9? Proverbs chapter 30, verse 7 to 9. 2 things I have required of thee, deny me them not before I die. Remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Sabi niya, huwag mong ibigay sa akin yung karukaan at huwag mo namang ibigay sa akin yung kayamanan. Ibig sabihin ay, simple life lang ang ibigay mo sa akin. Kasi merong kinatatakutan yung sumulat ng Proverbs. Ano yung kinatatakutan niya? Sabi niya, feed me with food convenient for me, lest I be full, baka ako'y mabusog at hindi na kita kilalanin pa. Makalimutan ko na ang lahat ng aking kinakain ay galing sa'yo. Sabi niya, who is the Lord? Or lest I be poor, maghirap naman ako at ako'y magnakaw and take the name of my God in vain. You see that? Mayamang mayaman, nakalimot naman sa Panginoon. Mahirap na mahirap, nagnakaw naman siya at sinumpa niya ang Panginoon. Kaya nga, yung contentment nandoon ng wisdom. Yung sakto lang sa buhay. Yung kailangan lang natin. Amen? Ngayon, pagka tayo pinagpala at sobra sa ating kailangan, merong pupuntahan yun at hindi natin sinosolo yung lahat ng bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen? Pare-pareho po tayong nabubuhay, pero ibang-iba po tayo ng lalagyan. May mga lalagyan na kokonti lang. Mayroong mga lalagyan na kokonti rin. Nakaranas na ba kayo ng pila sa tubig? Ha? Lalong lang sa probinsya, poso, nakaranas na ako ng ganun. Merong pumipila, balde. Dapat balde-balde lang. Pero may pumipila naman, lalo na pagka yun ay galing sa nawasa, merong pumipila na drum yung kanilang gusto mong ilunod yung taon ng ganun, di ba?
Tayo mga kapatid, mga Kristiyano, iba't iba yung mga lalagyan natin. Pero pare-pareho tayo ng kailangan lang sa buhay. Basic lang ang kailangan natin. Ngayon, pagka ikaw ay binigyan ng kokonti na maliit na lalagyan, ibig sabihin, sapat lang para sa iyo yon. Huwag mong ititingin yung mga mata mo na mayroong mas malaking lalagyan. Kasi mas malaki yung pananagutan nila. Kasi lahat ng ilalagay ng Diyos sa lalagyan nila, hindi para sa kanila. Ang ibig lang sabihin, merong pupuntahan, merong ipapasa sa iba yung mga natatanggap ng malalaking lalagyan. Kaya kayo, pagka malaking lalagyan ninyo, hindi lahat para sa inyo. Yun ay may pupuntahan, paggagamitan sa pangangailangan ng iba, pangangailangan ng gawain, upang sa ganun ay makontento ka. Amen? Kaya nga dapat, mga kapatid, tayo po ay meron pong attitude ng contentment. What a wonderful outlook in life when you have that contentment. Tinuturo po sa atin to ask God for what He thinks is enough and be content with it. Kaya pangkontra pa ito sa inggit, tama? Pagka hindi ka kontento, mainggitin ka. Tama? Nakita mo yung kapitbahay mo, bumili ng ref. Bumili ka ng ref, mas malaki pa yung ref. Bumili ng washing machine, bumili ka rin ng washing machine. Bumili ng TV, flat TV pa yung sobrang inggit kasi hindi makontento. Diba? Nabuntis yung kapitbahay. Sinabi niya, ako buntisin mo rin. Sobrang inggit yun. Tama? Dapat matuto tayong maging kontento sa buhay nating lahat. Pangatlo, ano yung attitude natin? Dependence on God's ability to meet our needs. Overlapping itong points natin, okay? Dependence on God's ability to meet our needs. Ang ibig sabihin yan, when you pray, give us this day our daily bread, it means believing that God will provide your needs on a day-to-day basis. At sabi niya, give us this day our daily bread. Ibig sabihin, hinihingi natin yung hindi kulang, just enough for the day. Kasi ganito tayo Alam niyo, may wisdom din kung bakit tinuruan tayo ng Diyos na hingiin mo day-to-day basis yung pangailangan mo para wag kang mag-worry. Para wag kang mag-worry bukas, sa makalawa, sa isang buwan. Ganun tayo Parang nung bata kami, napagalitan ako ng nanay ko. Di kumakain kami, pero tinanong ko siya, Nay, ano yung ulam natin mamaya? Napagalitan ako, sabi niya, ubusin mo muna yan. Akong bahala sa kakainin mo mamaya. Ganun tayo Kung minsan, meron na tayo, pero hindi tayo nakatingin sa binigay ng Diyos. Ang iniisip natin, nag-worry tayo kung ano na bukas, kung ano next year. Ang panalangin, give us this day our daily bread, tinuturuan tayong magtiwala for the day. Let tomorrow worry for itself. Amen? Hayaan mong mangamba yung susunod na buwan. Ang isipin mo yung pangangailangan mo ngayong araw na ito because when you do that, you are depending on God's ability to meet your need. Naalala niyo in the wilderness, yung Israel, sila ay pinakawalan ng Panginoon. Pinalaya sila ng Panginoon. Alright? Pero nung nandun sila sa wilderness out of Egypt, di ba, they started to demonstrate ungratefulness for being delivered out of Egypt. Anong sabi nila? Naging discontent sila. Namimiss namin yung Egypt, namimiss namin yung pagkain sa Egypt, namimiss namin yung lifestyle sa Egypt, pero sila yung mga alipin doon. Kaya ang Diyos, anong ginawa niya? Sinupply ng Panginoon pangailangan nila. Nagpaulan siya ng pugo, nagpangaulan siya ng mana. Pero mga kapatid, hindi pa rin sila makontento. They keep on murmurings. Diba? They were showing no confidence in God who just wiped out the Egyptians' armies in the Red Sea by way of drowning. Pinagtanggol nga sila ng Panginoon sa mga Egyptians Pinotektan sila. Yung pagkain ba nila araw-araw hindi kayang ibigay ng Panginoon? Kaya nga, sa huli, ang Panginoon nagpadala ng mana. Anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, in the morning, go out and get as much as you need for yourself and your family, but do not get more than what you need. You see that? Parang, give us this day our daily need. Yung mana, tinapay yan galing sa langit. Ang sabi niya, sa umaga lumabas kayo at kumuha kayo. Marami. Sabi niya, pero kumuha kayo ng sapat lang. Huwag sobra. Yung mga iba kumuha ng sobra. Bakit? They were worrying for the next day. Pero hindi rin nila napakinabangan
you know what happened? Inuud yung mana na sobrang kinuha nila. Kaya dapat mga kapatid, no, huwag tayong kumuha yung bang sobra-sobra sa pangailangan natin. Hingin natin yung sapat lang sa atin. Baka kasi uurin lang eh. Tama? Uuri ng mundo, o kaya uuri ng apoy, masunog lang yan, o kaya uuri ng magnanakaw. Hindi ko sinasabing hindi tayo mag-ipon. May wisdom sa pag-ipon. Pero dapat yung basihan ng ating buhay ay yung contentment at saka yung confidence at saka yung dependence natin sa Panginoon na siya ang dapat nating pagkatiwalaan sa lahat ng ating pangailangan. Anong sabi? But do not get more than what you need. Anong lesson doon? Yung prinsipyo doon, the Lord was teaching the children of Israel is the same with what He is trying to teach us in the New Testament. Listen, He is willing to supply our needs, but on a day-to-day basis. Naintindihan nyo? Kaya nga, walang sinabi niya, Lord, give us the day good for 1 year. Walang ganun. Kasi pagka binigay ng Panginoon Diyos yung for 1 year mo, hindi ka na magdidepend sa Kanya. Kasi may pagkain na eh. Tama? Hindi ka na magtitiwala sa Kanya. Tama? Pero meron ka, sapat ka, pero nag-worry ka pa rin the following year. Okay, nandito na for 1 year, supply for 1 year. Pero bakit, pagka naubos tong for 1 year, anong gagawin ko? Nag-worry ka pa rin. Tama? Walang satisfaction yung worry ng tao. Pero pagka nagtitiwala ka on a day-to-day basis, yun ang pinakamasayang buhay. Yung mga tatay sa wilderness, makakatulog sila ng mahimbing kasi they know the following day there would be manna again from heaven. Dapat ganun tayo. Kung na-experience natin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos on a day-to-day basis, masarap matulog at hindi ka mag-worry. Bakit? Kasi alam mo, ang Diyos, faithful siya. Hindi siya titigil magbigay sa atin ng araw-araw nating pangailangan. Kung kahapon, nung nakaraang buwan, sinupply ng Panginoon Diyos, I'm sure, bukas makalawa, isusupply din ng Diyos ang ating mga pangailangan. Amen? Alam, nakapag-travel na ako kung saan-saan. Nung nasa Canada kami, alam mo, yung mga patatas, nakatambak lang na gano'n, no? Nire-reject nila sa Idaho. Have you heard of the Idaho potatoes? Yun ang ginagawa ng mga mga fries. Pagka wala sa tamang sukat, tinatapon lang nila yun. Sabi ko, what a waste. Sabi ko, dahil sa Pilipinas yan, sabi ko, walang sayang. Tama? Kahit ilagay mo pa sa pagpag yan, di ba? Kukunin yan ng mga tao, walang sayang. Tama? And I was imagining, paano kaya nila ipag-pray itong give us this day our daily bread? Sapagkat lots of food. Tapos napunta kami ng Amerika, ganun din. Yung pagsasayang, ang daming sayang. Yung isang restaurant, ewan ko kung ganun din ang ginagawa nila rito, yung restaurant, yung hindi naubos, yung hindi na naibenta, itatapon lang na yun. Bawal ang ipamigay sapagkat yung poisoning nando doon. Yung legal na mga bagay ay nando. Sabi ko, what a waste. Habang ang daming nagugutom sa mundong ito, tinatapon lang nila yung sobra-sobra nila. And for those people, it is ridiculous for them to pray, give us this day our daily bread, sapagkat wala silang kailangan eh. Pero sa kabilang banda naman, yung mga gutom, sila yung mas masayang manalangin na give us this day our daily bread, sapagkat walang sayang para sa kanila. Ngayon, anuman, sapat ka man o may kulang ka man, dapat ang lahat ng basihan ng buhay natin ay nakadepende lang tayo sa ating Panginoon. Whether you have plenty or you are empty, we should all depend on the one who owns everything. And then pang-apat, okay? Alam ko nagmamadali na yung iba sa inyo. Meron nang tumitingin sa relo. Hindi ko ba alam kung bakit naging habit nyo lang yung ritmo ganon, parang kahit wala. Diba? Parang cellphone lang yan, kahit wala kami minsan may mga masamang ugali tayo, tama? Okay. Sorry, kapatid. No? Siguro hindi nyo naman sinasadya. Napaganyan lang kayo. Siguro nagaganda lang kayo sa bagong relo nyo, kaya napaganyan. Pang-apat, when we pray, give us this day our daily bread. Ang pinapakita nating attitude dito, unselfishness in what God gives to us. What do I mean? Look at that phrase again. Sabi niya, give us this day our daily bread. You see that? It is saying, give me this day my
daily bread. Kundi isinama niya yung mga ibang tao. By saying this, the Lord is teaching us, when we ask, do not only ask for yourself. Amen? Ipanalangin mo rin yung mga ibang mga tao na hindi lang ikaw yung makakain. Ipanalangin mo rin yung mga ibang kapatiran na makakain din. Sinabi niyo na ba ito sa pagkain ninyo? Lord, salamat po sa aming masarap na pagkain ngayong tanghaling ito. Lord, naalala po namin yung pamilyang ganito. Lord, naalala po namin yung mga ibang kapatiran namin na maaring hindi mag-enjoy sila ng pagkain ganito. We pray that you will feed them. We pray that you will supply their needs. Dapat pagka nanalangin tayo, naalala din natin. Amen mga kapatid? Parang nung nag-travel kami sa Canada, may nagpakain sa amin, ang sarap. Yung moose, parang malaking deer. Tapos yung steak, parang singkapal ng takong ko. Tinignan ko yung takong ko. Sabi ko, ganito kakapal yung steak. Nag-i-enjoy ako ng steak. Yung isang kasama kong pastor, nakamukmuk na ganun. Sabi ng isang pastor, sabi, why brother? What's wrong brother? What's wrong brother? I cannot eat, preacher. Why? I remember my family. Patingin ako saan kanya, sabi ko sa sarili ko, I remember my family. Oo nga, alalahan mo. Pero nandiyan na yung steak kainin mo na yan, wala ka na rin magagawa. Diba? Pero on the other hand, hindi ko alam kung pinapakita lang yan sa preacher niya na siya mabuting ama o talagang. Pero ang sinasabi ko sa sarili ko, sabi ko, oo nga naman, pagka kumakain ka, tapos yung ibang mga tao hindi kumakain, dapat merong konting kurot sa puso natin. Tama? Kaya nga, give us this day our daily bread. Tayong mga kumakain ng masarap, dapat maunawaan din natin, dapat maalala natin yung mga ibang mga taong wala nang kinakain. Ibig sabihin, tinuturuan tayong i-share yung mga blessings natin sa mga ibang mga tao. Amen? Because we eat from one table. It is the table of the Lord. We feed from the same hands, the generous hands of the one who created all things for us to enjoy. Itong tinuturo sa atin, mga kapatid, no? Ito yung opposite ng tinuturo sa mundo. Ang mundo, ganito, kumita ka, get, and don't share. Yun ang kaisipan ng mundo. Kailangan number one ka, kailangan on top ka. Masarap pag ikaw yung number one. At makita nila para magsumikap din sila. Magsumikap sila, pinaghirapan ko ito Tinuturo sa atin ang mundo yun. Pero ang Panginoon, iba yung tinuturo niya. Pagka tayo ay meron, magsishare tayo sa iba. Pagka pinagpala tayo, tutulong tayo sa gawain. Amen? Kaya pagka kayo pinagpala, dumarating yung conference natin, mag-share naman kayo para sa ganun ang ibang mga pastor ay mapakain din naman natin. Amen? Amen po mga kapatid? Kaya nga sabi ng Bible, give and it shall be given unto you. To pray this prayer is to see other people who are in need. Alright. Pahagipan ko kayo ng Biblical Economics 101. Okay? Anong Biblical Economics 101? Everything you have comes from God. Agree po ba kayo mga kapatid? Tignan mo nga yung suot mo ngayon. Brother Sandy, naka-necktie ka ngayon. Galing sa Diyos din yan. Bago yata yung sapatos mo, galing sa Diyos yan. Okay? Yung pustisong ikakabit mo, nagpabunot ka ng ngipin, galing din sa Diyos yan. Amen? Bago sabihin, galing sa dentista yan, galing sa Diyos yan. Amen? Lahat ng meron sa atin ay galing sa Diyos. Economics 101. Para ikaw ay maging masaya, i-recognize mo that everything comes from God. God owns everything. Everything that is given to you is given in trust in you. Lahat ng ibibigay sa iyo ay pinagkatiwala lamang sa iyo ng Diyos. Amen? Lahat tayo ay katiwala ng Diyos. Amen po? And then the blessings that you have is not given to you for your own personal need only. Listen, hindi lahat ng ibibigay sa iyo ay para sa iyo. We are not to be self-focused. We are blessed to be a blessing. Amen po ba kapatid? Kaya ka pinagpala para maging pagpapala ka naman sa iba. Amen po? And then what is given to you in trust is given to you that you might share it with others. We should be instruments of God's blessing. Ulitin natin yung mga attitudes na ito. When you pray, give us this day our daily bread.
you are recognizing God to be the source of everything we receive. Having an attitude of contentment in what we receive, dependence on God's ability to provide our daily needs, and unselfishness in what God gives to us. You call this the daily bread way of life. It is the lifestyle that we are called into. Dito tayo tinawag. Alright? So the next time you pray, give us this day our daily bread, you're asking not for bread alone, but for a way of life. Kung panalangin natin, kung i-adapt natin itong way of life ito, ganitong sabi na, Lord, give me this kind of life. I want this. I want to depend on you. I want to be grateful. I want to be happy. I want to have contentment in life. And I want to be generous and share my blessings to other people. Give us this day, our daily bread is asking, give us this way of life. And that is the way of life of the living bread, and that is the Lord Jesus Christ. Para po sa mga panauhin natin, mga guests natin, I'd like to give some words for you in closing. Alam niyo ba napapag-usapan natin yung bread? No? Yung tinapay. There is a greater bread that you need. You listen to me, mga bisita. Merong isang klaseng tinapay ka na higit pa rito na kailangan mo. Ito ang tinapay ng buhay. It is the bread of life. At ang sabi ng Bible, whoever takes this bread will not hunger anymore. Pagka tinanggap mo, kinain mo, ang bread of life na ito, hindi ka na muling magugutom. Ibig sabihin, yung search mo sa buhay ay tapos na. It stops. Yung longings mo, yung cravings mo para sa ibang mga bagay, it stops already because you have that bread of life. And that bread of life is none other than the Lord Jesus Christ. Yung mana na bumaba sa langit, sa Old Testament, para sa Israel, larawan yun ng tunay na mana galing sa langit. And that bread of life came from heaven. Ang sabi ng Bible, He came down here on earth. And then He gave life to everyone who believes. That bread of life, kailangan ng bawat isa sa atin. Ang bread of life, si Jesus, siyang magbibigay ng buhay. Ang sabi ng Bible, He that believes on Him has life. May buhay na walang hanggan. He that believes not has no life at all. Ang ibig sabihin, ang tumanggi sa bread of life na si Jesus Christ, siya ay mananatiling patay. Pupunta sa impyerno, and that is the second death. Namatay na sa physically at pupunta pa siya sa impyerno, and that is the second death. And you will be there for all eternity. Hindi ka na makakatakas sa impyerno. But when you believe in the Lord Jesus Christ, manampalataya ka sa Kanya, that He is your Savior, He is your Lord, tumalikod ka sa kasalanan mo, tanggapin mo siya sa iyong puso bilang sarili mong tagapagligtas, makakakita ka ng buhay. Hindi lang buhay dito sa lupa, kundi pagkatapos mong mamatay, nandun ka sa langit, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. And for all eternity, you will have life. Hindi ka na mamamatay. Mga kapatid, do not go away, mga kaibigan, do not go away without taking the bread of life. Jesus. He is your Savior. He is your satisfaction. Para sa mga Kristiyano, ipanalangin mo magkaroon ka ng bread o daily bread way of life para masaya ka. Amen? Para maging kontento ka at para lagi ka nagtitiwala sa Panginoon. Tumayo tayong lahat. Awitin nga natin yung I'm so blessed. Ano ba yun? Yung kinakanta natin? Pag-offering.